Alright, okay. Dahil ngayon naman sa puntong ito, syempre alamin natin sa pagpatuloy na pag-implementa itong bagong education policy ng Department of Education ng K-12. Malalaman natin ngayon ang changes sa high school curriculum. Lahat ng yan malalaman natin kasama si JC Tejano dito lamang sa K-12 Kaalaman. Kumusta mga boss? Ako si JC at kasama ko naman ang pinakamatalik kong kaibigan sa school na si Lulu. Ako si Lulu, Tara't sama-sama nating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa K-12. na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Sa mga nakalipas nating talakayan, pinag-usapan natin ang mga pagbabago sa elementary education sa ilalim ng K-12 program. Ngayong umaga, ibabahagi naman namin sa inyo ni JC ang mahahalagang pagbabago sa secondary education. Simulan natin sa bagong balangkas o ang structure sa sekundarya. Noon, 4 na taon lang ang inilala estudyante para makatapos ng high school. Ngayon, may 4 na taon sa junior high school na tatawaging grade 7, 8, 9 at 10. At may 2 taon na idinagdag na mapupunta naman sa senior high school na tatawagin namang grade 11 at grade 12. Noon, malabo pang makapasok sa trabaho ang mga high school graduate dahil wala pa silang kursong tinapos. At bukod sa kulang din sila sa skills at training, wala pa sila sa wastong edad para magtrabaho. Sa lumang 10-year education cycle kasi, karaniwang edad 15 hanggang 17 taong gulang lang ang mga nagsisipagtapos. Pero sa K-12, magtatapos sa hustong gulang ang mga high school student dahil sa idinagdag na 2 taon sa sekundarya. Ibig sabihin, legal na silang pumasok at tanggapin sa trabaho. Sa tulong ng K-12 program, pwedeng-pwede rin kumuha ng technical vocational course ang mga mag-aaral pagtuntong nila ng senior high school. Sa pakikipagtulungan ng Technical Education and Skills Authority o TESDA sa DepEd, mabibigyan ng wastong training at sapat na panahon ang mag-aaral na mapag-aralan at saan ang TechVoc course na kinuha niya. Ano-ano naman ang halimbawa ng mga kurso na pwedeng kuhain, JC? Nariyan ang pagkukumpuni ng computer at sasakyan, pagluluto, pananahi at marami pang iba. Matitiyak ba na pwede nang tanggapin sa trabaho ang mga senior high school graduate? Oo, Lulu, sigurado yon. Basta maipasa ng senior high school students ang National Certificate Levels 1 at 2. Mabibigyan sila ng TESDA certificate. Magiging katibayan ito na may sapat silang training at kaalaman sa kursong tinapos nila. Samantala, isa pang mahalagang pagbabago sa high school curriculum ay ang pagtatasa o assessment. Noon, kumukuha ng National Achievement Test o NAT ang mga second-year high school students para malaman kung sapat ba ang kanilang kaalaman at natututunan upang magpatuloy sa sekundarya. Ngayon, papalitan na ito ng 2 pagtatasa. Una ay ang end of grade 10 exam para malaman kung sapat ang natututunan ng estudyante mula sa mga aralin ni teacher. At pangalawa ay end of grade 12 exam upang matiyak na sapat ang natututunan ng mag-aaral tapos ng senior high school. At yan ang mga mahahalagang pagbabago sa balangkas, curriculum at pagtatasa sa high school sa ilalim ng K-12 program. Samantala, para balikan ang aming past episodes, bisitahin lang ang aming YouTube channel. Ako si Lulu. At ako naman si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!